So, good day everyone. For today's video, ang napili kong non-essential amino acid ay ang alanine. Pero bago natin maintindihan kung paano nga ba siya ginagawa ng katawan natin, alamin muna natin kung ano nga ba ang amino acids. So, isipin nyo ang amino acids as a Lego blocks na kapag pinagsama-sama natin sila is makakabuo tayo ng protein. At ang protein ay ito yung tumutulong sa pag-build ng muscles, sa pag-repair ng mga tissues, sa paggawa ng mga enzymes, hormones, at marami pang ibang function sa ating katawan. So, merong dalawang klase ng amino acids. Una ay ang essential amino acids. So, ito yung amino acids na kayang gawin ng ating katawan. Kaya, kailangan natin silang makuha sa pagkain, tulad ng meat, eggs, fish, at dairy products. So, ano nga ba yung alanine? Simple lang. Like, ang alanine ay isang amino acid na ginagamit ng ating katawan para makagawa ng proteins. And tumutulong din siya sa ating muscles sa pagbigay ng energy sa ating katawan. Kaya kahit hindi tayo kumain ng pagkain na may alanine, okay lang siya. Okay lang kasi kaya itong gawin ng ating katawan. So, ngayon malalaman natin is paano nga ba ito ginagawa. So, paano ginagawa ng ating katawan ang alanine? So, dito na papasok yung tinatawag na process. So, ang unang kailangan natin ay ang glucose. So, alam naman natin na ang glucose is galing sa mga pagkain na tinatawag natin na tinapay, pasta, at sa mga matatamis. So, kapag ginagamit na ng katawan natin yung glucose para gumawa ng energy, meron namang nabubuo na molecule na tinatawag na pyruvate. So, si pyruvate is pwede mo siyang isipin as isang type ng na kulang pa siya para maging isang amino acid. Like, may kulang pa siyang part para matawag mo or masabi mong amino acid. So, ngayon, aside kay pyruvate, may isa pang amino acid na ang pangalan naman ay glutamate. So, si glutamate naman ay may extra amino group or NH2. So, imagine mo na lang siya na parang meron siyang extra pyesa. So, ngayon, ang tanong is, paano mapupunta ang amino group na iyon kay pyruvate? So, paano mapupunta itong amino group na ito kay pyruvate? So, hindi kasi sila pwedeng maglipatan ng kusa. Kailangan nila ng helper. At ang helper na iyon ay isa siyang enzyme na ang tawag ay alanine aminotransferase. Alanine aminotransferase. O mas kilala bilang tawag na ALT. So, ano ang ginagawa ng ALT? So, ito ang delivery rider. Tapos, si glutamate ang may dala ng package. So, nasa kanya yung package. Parang siya yung seller, ganon. O, seller. Tapos, ang package na iyon ay ang amino group. Then, si ALT ang kukuha ng package kay glutamate at ibibigay nila ito kay pyruvate. So, pagkatapos matanggap ni pyruvate ang amino group is hindi na siya tatawaging pyruvate. So, ang tinatawag na sa kanya is, or nagiging alanine na siya. So,
Samantala, si glutamate, dahil nawala na nga yung kanyang amino group, ang ano na siya, nagiging alpha-ketoglutarate siya. So, kaya ang reaction ay ganito. Pyruvate plus glutamate is equal to alanine plus alpha ketoglutarate. So, ang buong process na ito ay tinatawag na transamination. Meaning, paglilipat lang ng amino group mula sa isang molecule papunta sa isa pa. And, hindi ibig sabihin na gumagawa ng bagong amino group. Ano lang, naglilipat lamang siya. So, bakit nga ba importante ang alanine? So, ngayon na alam na natin kung paano siya ginagawa, ang tanong naman natin ngayon is, bakit nga ba siya importante? So, una, tumutulong siya na sa paggawa ng proteins sa ating katawan. At alam naman natin na ang proteins ay kailangan para sa ating mga muscles, skin, organs, at tissue repair. Pangalawa, importante rin siya sa pagbibigay ng energy. Kasi kapag nag-exercise tayo o matagal tayong hindi kumakain, gumagamit ng muscles ang alanine para makatulong sa paggawa ng glucose sa ating liver. At parang si alanine din ang messenger. Kasi dinadala niya lahat ng kailangan ng liver para makagawa ulit ng glucose. And pagkatapos naman nun, is binabalik ng liver ang glucose sa dugo para magkaroon ulit tayo ng tinatawag na energy. And aside doon is tumutulong din ang alanine sa pagdadala ng excess nitrogen papunta sa ating liver para malabas ito ng katawan natin bilang urea sa ihi. So, ang real life connection naman nito is bilang isang healthcare professional, di ba? Bakit nga ba kailangan natin itong malaman? Kasi may enzyme tayong nabanggit kanina na tinatawag na ALT. So, kapag mataas ang ALT sa blood test ng isang patient, maaaring may senyalis na may problema ito sa liver. Tulad ng mga example ay liver inflammation or mayroon siyang liver damage. Kaya sa ospital, isa ang ALT sa tinitingnan kapag pinapacheck up ang liver ng pasyente. Kasi ibig sabihin, hindi lang siya ang importanteng topic sa biochemistry. Kasi ginagamit din talaga siya sa totoong buhay at sa clinical practice. So, to summarize lang is, imagine natin, di ba, na si pyruvate is isa siyang, or parang siyang tao na kulang ang isang piraso para maging amino acid. And si glutamate naman is meron siyang extra na piraso. Si glutamate. And yung tinatawag natin na ALT is para siyang lalamove or delivery rider. And siya yung naglilipat ng amino group. Ito si ALT ang naglilipat ng amino group. And kapag nalipat na ang package or ang NH2 is kompleto na si pyruvate dahil meron na siyang amino group. And ang nagiging pangalan niya na ngayon ay alanine. Alanine na ang nagiging pangalan na ngayon.